labing-dalawa. Labing-isang disipulo, ano? Na kung sa wala na dito si Judas. Si Judas na kung saan ay nagpakamatay. At dito natin matalaksihan na kung saan ay nagkawatak-watak dito yung mga disipulo. Yes. At dito natin makikita, wala na niniwala na si Kristo ay nabuhay na mabuli. Bakit? Kasi nung binisita ni Mary Magdalene, ito pong lugar na kung saan ang Panginoon ay nilibing, nakita niya, na-surprise siya dito na nabukas ito. Open ito. At nakita niya, empty. Wala doon ang Panginoon. At ang sabi niya, pinuntahan niya agad sino? Si Simon Peter. Na naman saan siya yung leader na among the disciples. Ano po? Pagkatapos, sinabi niya, uy, nawawala ang Panginoon. You can just imagine, sinabi ng Panginoon, 3 days na naman saan, siya ay mabubuhay na mabuli. Pero walang nakakuha ng magandang mensahe ngayon para po sa mga disipulo. Nagulat sila, at ang sabi pa nila, conclusion nila, may nagnakaw sa katawan ng Panginoon. Sige mo, noong unang panahon, may uso na ng nakawan, Yung bang, ibig ko sabihin, noong unang panahon kasi, kapag namatay isang tao, lahat ng kayamanan nilalagay sa libingan. Kaya ang libingan ngayon, nabubuksan. Ngayon, hindi na nag-iiwan ng kayamanan. Okay. Now, pagkatapos po nagulat sila, nawala doon ang katawan ng Panginoon. Nung napansin nila nawawala ang katawan ng Panginoon, ay sila? Nagtaka. Pero hindi nila naalala ang turo ng Panginoon. Na siya ay mabubuhay na mabuli. Alam niyo, balikan natin ang Matthew chapter 12 verse 40. Ang sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 40, sabi dito po, as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man. Ito na yun So the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Mga kapatid, kailangan dito na kung saan ay maintindihan natin, palaman natin na may tinuturo ng pagkabuhay na maguli ang Panginoon. Pero dito, ultimo yung mga disipulo, hindi nila naintindihan at nalalaman. Wala na sila yung time na yun Pero alamin natin, bakit kaya ito si Mary Magdalene, abong sa kanyang mga tinuruan, siya lang yung bumisita, pinuntahan. Alibingan na yun. Sino ba si Mary Magdalene? Di ba siya ay, patutor? Ika nga. Siya ay isang mababang uri ng babae. Pero dito, makikita po natin, mayroong isang doktrina, mayroong isang katuruan. Yung lalo na kapag nabasa niyo po yung Moronis. Amen. Mababasa niyo yung libro po nila. Alam niyo ba na si Mary Magdalene ay isa sa asawa ng Panginoon? Ayon sa libro nila, sa Biblia, wala po yun. Pero sa libro nila, ganon. So maraming asawa ang Panginoon sa kanilang libro. Kaya allowed sa kanila maraming asawa. Yan. So yun yung sistema kung bakit. At ang nakakatakot pa nito, ang doktrina nila, si Satanas at ang Panginoon, magkapatid. Ito yung mga katuruan ng mga ng iba-ibang religion. Pero maraming na naligaw, maraming na naniniwala, maraming yumakap sa ganon. At naging international pala ang kanilang religion. At doon po ay naging sikat sila. Pero sad to say, hindi yun ang turo ng Panginoon. Pero ito, tinuruan ng mga disipulo. Alam niyo kung bakit ang mga Kristiyano madaling maligaw? Kaya sila maligaw. Ayos sa Matthew 24:24. Darating lalabas ang mga bulaang propeta. Not only the false prophet, and also the false Christ. The false the false teacher, lalabas din po. Tingnan nyo you can just imagine, false Christ. Ito, ilang beses ko ito pinag-iisipan at pinag-aaralan mabuti. Kaya pala, ang mga Kristiyano nabubuhay ng mali, ng hindi tama, sapagkat ang tinanggap nila ay false Christ. So, paano yun? Paano yung isasabi? Tingnan nyo instead na ang karakter ng isang Panginoon ay mayroon po dapat tayo sapagkat ilang katangian na mayroon po Panginoon. Siya ay mabait, mapagpatawad, siya ay tawag dito, mapagkawang gawa, mapagbigay. Pero, you can just imagine, kung mayroon kang Kristo sa puso, mayroon ka ba nito?
Mahal mo bang iyong kapatid? Mahal mo bang iyong kapwa? Hindi ka ba naiinggit sa kanya? Hindi ka ba mayroon paano yung maling pagganasa sa iyong kapatid? Sapagkat kapag yan ay salungat sa iyong pag-uugali, sa iyong pagkatao, false Christ ang tinanggap mo. Maling Kristo ang tinanggap mo. Mali ang kanyang pagkatao. Mali ang kanyang ang pagiging Kristo sa puso ng bawat mananampalataya. Kaya tiyakin ninyo na ang Kristo na tinanggap ninyo ay meron kayong katangian na meron siya. Sapagkat ang sino man tumanggap kay Kristo ay binigyan sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Ito, dito, tingnan, meron pa dito tayong mapag-aaral na dapat na matututunan. Then dito, nais kong tingnan, yung sinasabing 3 days and 3 nights. Ang tanong, ito theologically, po ito pagtuturo, ang doctrinal ito. Sa palagay niyo, kailan namatay ang Panginoon? Kung gagamitin natin ng 3 days and 3 nights para lang mag-appear. Tingnan mo turo ng Panginoon, yung akmado kung saan ang practice na yan ay dapat maging tama. Miyerkules ba siya namatay? Thursday ba siya namatay? Friday ba siya namatay? Walang pagtatalunan ang Sunday na pagkabuhay na maguli, na maaga. Wala, hindi pinagtatalunan yan. Sapagkat ang ginagamit nating kalendaryo ngayon ay Gregorian calendar, which is the first day of the week is Sunday. Kaya yun ang practice, tama. Lahat tama. Ang mali, yung pagkamatay ni Kristo. Meron gumamit ng 24 hours. Okay. Meron na ba nung unang panahon? Meron na ba tayong... Ano tawag yung Seiko watch? Seiko citizen. Seiko harit naman yung sinasabi. Ano ba yung Casio? Yung mga tatak orasan. Okay, ano ba mga sikat na tatak orasan? Rolex. Oh, may pangmayaman yun. Sino may Rolex dito? O, hindi nila kilala si Rolex. Hindi nyo kilala si Rolex. Si Kuya kilala niya si Rolex. Yeah. Pag mayroon ka noon, milyon na mahalaga, no? Milyon? Yes! Milyon. Meron pang isa. Pang-politiko. Pang-politiko, ano? Relo. Okay, huwag natin mag-usapan yan. Tawag dito, 3 days and 3 nights. Noong anong panahon, ang bilang po ng 3 days and 3 nights, kung kailan gumabi, bilang yon ng isang gabi. Kapag sumikat ang araw, bilang yon ng isang araw. Wala po ang tinatawag na 24 hours. Di ba sa relo natin meron? Di ba? Yung 24 hours. Doon, ang day na sinasabi kung kailan lumubog ang araw, yun ang gabi. Simula ng gabi. So, kailan namatay ang Panginoon? Buksan natin sa Luke chapter 23, verse 44 to 46. Okay, Jesus died later that afternoon about the 9th hour. Okay, 9 hour tingnan natin. Kasi pinipilan po nila ang oras na iyon sa panahon na iyon. So it was about the 6 hours, sa verse 44. And there was a darkness over all the earth until the 9th hour. Kailan dumilim? In that 9th hour. Dumilim, ito ng 9th hour. So meaning, kung ito ay dumilim, ito ay tawag dito ay night. Right? Hello? Amen. Okay. Ang tawag dito, kapag dumilim, ay darkness, nakinahog na dark eh. Ano ba ang night? Day? Dark means night. Okay, now, so dito, then, and the sun was darkened, at dumilim. And the veil of the temple was rent in the midst. 46. And when Jesus had cried out a loud voice, he said, Father, into thy hands I commit my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. O namatay siya sa time na yun. So namatay ang Panginoon, gabi. 9. Pag 9, ibig sabihin, bibilangin natin ang pagsikat ng araw. Gamitin natin ang oras natin sa panahon na natin. Panahon natin. Sumikat ang araw, halimbawa ng 7. 7? 6, madilim pa noon eh. Ang regular days eh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3 p.m. nung dumilim ang nanon na yon. Ang panahon na yon, sa 9 hours. Tingnan mo, sa Bible, walang 3 p.m. Tawag sa kanila, 9 hour. Kasi wala na talaga tinatawag na ano po, na sinasabi nating AM, PM. Kundi, kung kailan dumilim, yun ang count po nila. So meaning, dumilim po yung time na yon. It was the first night. So, ang ibig sabihin, kung ang day ay Sunday,
madaling araw na nagagawa ng araw po ng liwanag, binilang na nila ng araw po ang pagsikat ng araw yung time na yun ng nagpakita ang Panginoon sa kanila. So meaning, ang pinakatatlong araw ay ang Sunday. Ito, Sunday. Tatlong araw. Balikan ngayon natin. Magpo-fall ang first night sa within the week sa kalendaryo ng Gregorian calendar ay Thursday night. Thursday night, it was a first night. Friday night, was the second night. The Saturday night, it was the third night. What about the day? Sunday naman, first day of Friday. Second day of Saturday. Then the third day is Sunday. So, kung titignan po natin, laging binibilang ng Diyos ang araw at ang oras. Di ba nagutom siya sa wilderness 40 days and 40 nights? So, binibilang po talaga nila kailan sumikat ang araw, kailan lumubog ang araw. Okay, yun ang counting ng oras po nila at ang panahon. So ngayon, alam niyo na kung kailan talaga namatay ang Panginoon. So, babalikan lang natin from Sunday morning. Kailangan makumpleto ang tatlong day, makumpleto din yung tatlong nights para lumabas kung kailan siya namatay. So ito yung kailangan natin maintindihan at maunawaan. Pero ang mga disipulo hindi naintindihan na nabuhay na maguli ang Panginoon. Kaya sila ay nalito. Ang akala nila may nagnakaw sa katawan ng Panginoon. Ang akala nila ay nilipat ang Panginoon. Dito makikita natin na naging ignorante po sila sa ganito pong katuruan. At dahil dito, si Mary Magdalene umiyak. Bakit kaya siya umiyak? Ikaw kaya, pag nawala ang isipin mo na nawala ang katawan ng Panginoon. Then, umiyak si Mary Magdalene. Anong feelings na mayroon siya? Anong nararamdaman kaya ni Finn? Kung kayo si Mary Magdalene, anong pakiramdam? Ba't ka umiyak? Ikaw, ba't ka umiyak? Wala. Ha? Wala ko. Nawalan ako ng isang daan eh. Iyak talaga ako. Nawalan ako ng Bakit kaya naiyak? Sige nga, emotionally. Sige, dali natin ang sarili natin. Hindi Magdalene. Parang magulang ba? Para bang kulang? Nasaktan. Umiyak. Ayun, nasaktan. Isa yun, nasaktan. Ano pa? Nalungkot. Nalungkot. O siyempre, pag ikay nasaktan at nalungkot, talagang iiyak ka. Ano ba? Ano ba? Baka isipin mo iba, kaya ako umiyak dahil baka ako mapagbintangan, ako unang bumisingin. Akong nagtago. No. Iba-ibang haga, iba-ibang pansin, pero hindi nila napansin yung turo ng Panginoon. Hindi nila binalikan ang turo ng Panginoon. Minsan po ba ang buhay ng mga mananampalataya, minsan po ba binabalikan natin ang turo ng Panginoon? At kapag kayo ay kapag kayo ay binalikan niyo ang turo ng Panginoon, hindi kayo iiyak. Kundi kayo matutuwa. Sapagkat naging totoo ang turo ng Panginoon sa buhay ng mga disipulo sa time na ito. Sa verse 17, balikan natin. Sa verse 17, sabi dito, open your Bible, John chapter 20, verse 17, Jesus said unto her, touch me not. Tingnan mo ha. Nung kinalmanan niya si Mary sa pag-iiyak, humarap si Mary at nakilala niya, na-surprise siya na ang karap niya at tumapig sa kanya ay ang Panginoon. At mayroong pagnanais si Mary na hawakan po itong ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I send unto my Father and your Father, and to my God and your God. And Mary Magdalene, so 18, came and told the disciple that she had been at sea, the Lord, and that He had spoken these things unto her. So dito, makikita natin na kung saan inutusan si Mary. Pumunta ka sa aking mga alagad. Pumunta ka sa aking mga kapatid. At dito, sabihin mo ang mga bagay na kung saan na sinabi ko na hindi pa siya nakakapunta sa Ama, na inyong Ama at ang aking Diyos na inyong Diyos. At yun po ay binalita po ito ni Mary. So dito, napakaganda. Bakit si Mary ang pinili sa time na yun? Sapagkat si Mary ang unang lumapit sa Diyos.
Alam niyo kung bakit tayo minsan hindi kinakausap ng Diyos? Bakit hindi tayo lumalapit sa Diyos? Si Mary na kung saan ay among the sinners, ay siya po ang mayroong mababang puso. Lahat tayo ay makasalanan. Pero ang pagiging makasalanan natin, dapat lalo tayo maging malapit sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ang hindi dapat magkalayo sa atin, kundi ang kasalanan ang siyang dapat magpalapit sa atin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang inibig ng Diyos ay tayong mga makasalanan. Diba? Pero bakit tayo mga Kristiyano, habang nagkakasala, lalo tayong lumalayo sa Diyos? Bakit kaya? Ano nagiging problema po natin? Now, let's talk about the word. Jesus said unto her, touch me not. Maaari, ito, kung bakit po ayaw magpahawak ng Panginoon, hindi lamang sa ganun po na hindi pa po siya nakakauwi sa kanyang tatay o sa kanyang ama o naaman po natin, kundi sinabi po dito na nakusaan, naalala ko ang turo sa 1 Corinthians 7:1, sabi dito, it is good for a man to touch not a woman. So dito, meron din po itong katuruan at itong doktrina na nakusaan ay nagpapahiwatig sa kalinisan at kaayusan. Pagiging purity. At dito po, hindi dahil sa sinabi po niya, marunong si Mary, kundi inaano lang po niya dito, ina-appear po niya po dito, yung po bang pagtuturo ng tama pong prinsipyo in relationship within sa women and men. So dito, makikita natin na kung saan, after that, he delivered about sa sinabi po dito, kundi sinabi pa niya, but go to my brethren and say unto them. Tingnan niyo po, mga kapatid. When was the last time? Kung babasahin ninyo basahin ninyo ang Matthew, Mark, Luke, and John. Na-surprise ako, never ko nakita na tinawag ng Panginoon ang kanyang mga disipulo na brethren. Never. Taliksikin niyo. Ang tawag sa kanyang mga lingko, sa kanyang mga pinunong disciple, servant, and friend. Lagi niyang minimension. But now, nung nabuhay siya na mabuli, tinawag niya ito ng brethren. Why? Ano kayang doktrina ang papasok po dito? Bakit sa kanya ito ay sinawag na niya ang kanyang mga disipulo na mga kapatid? Ito, tingnan natin ha. As the Lord tell him, I sent unto my Father and your Father and my God and your God. Tingnan nyo, bakit meron ganun doktrina? Bakit hindi nalang sinabi niya that I sent unto that our Father and our God? Bakit hindi niya po ito? Pinag-isa na lang salita. Bakit pinaghiwalay pa niya? Yung my God and your God and my Father and your Father. Why? Minsan ba napag-isipan niyo po ba yun? Bakit pinaghiwalay ng Diyos ang designation na yun? Because yung salitang your Father, it was pointed out the difference between His relationship with God, a natural relationship po, ang tawagin ito. Ibig sabihin, meron talaga silang connection. When it comes my Father, tandaan nito, yung sinabi niya sa John 10:30, walang maniniwala na ibang tao, even the religion, sinabi nito, I and my Father are one. Right. Di ba? Sinabi doon, I and my Father are one. Ginamit niya yung salitang my because there is such a natural relationship between God the Father and God the Son. Pero bakit po idinugtong dito, my God and your God? Nauna pala dito, my Father and your Father. Why? Bakit nagkaroon ng diferensya? Bakit pinagsama niya? My Father and your Father. Why? Alam niyo po ba ang John 1:12? Ito, John 1:12. Sabi sa John 1:12, balikan natin. But as many as receive Him, to them, give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mga kapatid, tayo ay anak din ng Diyos, pero adopted lang po tayo. Which is the word adoption. Inadapt lang po, binigyan lang po tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi katulad ng Panginoong Hesus, mayroong natural connection. Right. Inborn, ika nga. Right. Na hindi pwede maghiwalay ang tatay at ang anak. Pero dito, tayo yung inadapt, na tayo yung binigyan lamang ng karapatan na maging anak ng Diyos.
Because ang tinanggap natin sa puso natin ay anak ng Diyos. Therefore, ang tawag sa atin, they give us power to become the sons of God. Amen. Then and also, my God and your God. Right. At dito makikita po natin about the relationship. Wala tayong karapatan na lumapit sa Diyos. Pero binigyan tayo ng karapatan na lumapit sa Diyos. Because of what? Si Kristo ang siyang nagbigay ng connection. Si Kristo ang nagbigay ng relasyon. Hindi ang religion. Right. Hindi ang religion. Right. Kaya nga sa Krus ng Kalbaryo, sabi ni isang magnanakaw, Father. Sabi niya gano'n, Father. Sabi niya, remember me when Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ano sinabi ng Diyos? No, you need to go to look for the religion. You need to go and baptize. You need to accept this the doctrine. No. Ang sabi lang po niya today, this is the relationship na binibuild ng Panginoon at gusto niyang i-point out na walang magagawang religion, walang magagawang doktrina, kundi ang Kristo na ikaw ay sumampalataya sa Kristo, malaki ang magagawa sa relationship nito. Yun ang dapat natandaan at bigyan natin ito ng pansin. Then the disciple with the risen Jesus Christ, our Lord, first day of the week, which is Sunday, verse 19. Sabi sa verse 19, then the same day at evening, ihimay-himayin natin ito gusto kong himay-himayin. At least, maalala nyo man lamang ang turo ng Panginoon na nagkinalimutan ng mga disipulo ang turo ng mabubuhay sa maguli. Na hindi kayo magugulat na one day ay wala na ang inyong mga kasama. Na rapture na. Huwag niyo sabihin hindi tinuro ang rapture. Di ba? Tapos magugulat kayo. Minsan ang tao nagugulat because of what? Ignorant sa doktrina. Yung iba hindi masasurprise. Kasama na sila eh. Now then, the same day at evening. Ito yung nag-aagawang liwanag at saka gabi po. Being the first day of the week. Okay, so hindi minention dito ang Sunday. Minention dito the first day of the week. Sa Gregorian calendar, it was Sunday. When the doors were shut, where the disciples were assembled to fear of the Jews. Bakit kaya dumating ang time na ito na maglilingkod sila, nagsama-sama, sinarado ang pinto. Persecuted sila sa time na ito. Tinaghanap na sila. Sino yung mga disipulo ng Panginoon? Hulihin at pupukutan ng huli. Kaya nga dito iba't ibang parusa nung nahuli ang mga disipulo. Pero bago nangyari yun, talagang ginather mo na ng Diyos. And King Jesus stood in the midst and said unto them, peace be unto you. So the first day of the week, it was Sunday, was chosen by God for our regular meeting. Itong Sunday nito, mga kapatid, pinili ng Diyos na mag-gather ang mga Kristiyano, hindi Sabbath day. Binura na niya ang Sabbath day. Hindi siya nag-appear during the Sabbath day. Kundi nag-appear siya the first day of the week. It was Sunday. At ang sabi niya, He created the Sunday. Hindi po ang religion ang nag-create na magkaroon ng pagsisimba tuwing linggo. It was God who made the gathering Sunday ay dapat gawin ng mga Kristiyano. Nasaan ang mga Kristiyano ngayon? Kung naniniwala ka na ang Diyos ang nagturo na ang paglilingkod natin ay Sunday, nasaan ka? Every Sunday. Diba? Hindi ang pastor, hindi ang sinuman, hindi ang propeta, hindi sinuman, hindi sila, ni ang mga apostol, hindi sila nag-desisyon na first day of the week ay araw ng patitibon. Sabi nga sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Utos, mga kapatid, ang Sunday. Kasi huwag pabayaan. Pag sinabing huwag, it was utos. It was commanded by God. Created by God and commanding us to assembling ourselves together. So from then until now, ay natutunan natin, hanggang ngayon, napapractice na po natin, ang every Sunday ay nag-gathering tayo. Because nais ng Diyos na magtitipon tayo every Sunday. Is that correct? Okay. So, dito makikita natin, when Jesus came, sa binasa po natin kanina, sa verse 19, sabi dito, and came Jesus and stood in the midst.
So makikita natin na mahilig talaga ang Panginoon na lagi siyang nasa gitna ng pagtitipon. Nagtipon ng mga disipulo, alam nila darating ang Panginoon, kaya ang usual nilang pagtitipon, dahil sila ay 11, paikot po talaga. Kahit nga po yung sa Lord's Supper, paikot po sila, ang gatherings po nila. Nung magpaikot sila, talagang ang Diyos ay hindi tumabi kay Peter, ang Diyos ay hindi tumabi kay Juan, hindi siya tumabi kanino man, kundi nasa gitna siya para tagapamagitan ng bawat Kristiyano. Meron ba kayong problema sa isa't isa? Ang tagapamagitan ay ang Kristiyano. Meron bang pagmamahalan ng bawat isang Kristiyano? Ang nasa gitna ay ang Diyos. Pagkat sabi ng Panginoon, where 2 or 3 gather together in my name, there I am in the midst of them. Kaya kayo mga kapatid, habang kayo nag-aaway, ang nahihirapan yung nasa gitna. Sige nga, magsuntukan tayo. Boy, suntukan tayo. Sino masasaktan? Ikaw ako. Kundi yung nasa gitna. Subukan mong ikaw nasa gitna, Brad. Magsusuntukan kami. O sino magkikasuntukan si Brother Nick? Sige, subukan mo. Subukan nyo lang. Lalo na sa gabi. Subukan nyo makikasuntukan. Kayo, doon kayo nag-i-enan eh. Brother Eugene, tapos Brad, ikaw kasi maputi, ikaw nasa gitna. Illustration lang po yun kung bakit ang Diyos ay lagi nasa gitna. Sapagkat ang nasasaktan sa inyong pag-aalitan ay ang Diyos. Amen. Siya ang ating ginagawang punching bag. 2 or 3 gather together, kahit dalawa lang kayo. Ang Diyos ay nasa inyo, namamagitan. Kayo mag-asawa, kung kayo ay nag-aalitan, pareho kayong Kristiyano, maliban na lang kung isa hindi Kristiyano, walang Kristo. Kakampi mo ang Diyos. O diba? Pero kayo mga Kristiyano, kapag dumating, kayo ay mag-asawa, nag-aaway kayo, ang kawawa ang Panginoon. Kung sino yung nasa gitna, siya ang bumbog sarado. Talinhaga siya, pero malaman ang ibig sabihin. Di po ba mga kapatid? Amen. Now, yung sinabi niya the last part, and he said unto them, peace be unto you. Peace be unto you. Bakit kaya? Lalabing isa na nga lang ito, nagkakaguluhan, nag-aaway-aaway pa. Bakit? Bakit kaya ang in-extend ng first message na binigay ng Diyos sa kanila ay kapayapaan ay sumayin nyo? Bakit? Kasi alam ng Diyos, inside the relationship, there is problem created. Yan ang nagiging problema. Kaya kasabi ito, peace be unto you is an assurance that there is no cause to fear and that all relationship, be put in the smooth po ang mangyayari po no. At yan ang dapat nating pakakatandaan. Sinabi niya sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither be afraid. Ito malimit ko itong gagamitin. Kapag tama ang puso nyo, tama ang sasabihin ng bibig mo. Kapag mali ang puso mo, mali ang sasabihin, mali ang lalabas na salita buhat sa bibig mo. Yan ang isang bagay kung bakit si Kristo ay pumasok sa puso natin. Bakit kaya si Kristo sa puso natin pumasok, hindi sa utak? Sapagkat kung ano ang nasa puso mo, yun ang sasabihin mo. Kung si Kristo nasa puso mo, ang sasabihin mo ay tama. Sapagkat si Kristo ay tama. And the truth shall be set you free. At yun ang isang kailangan po na dapat natin pakakatandaan. Alam niyo po, yung sinabi po dito sa verse 21, hindi pa pala, dito pa tayo sa 20. Sa 20. And when he had said, so he showed to them his hands and his side. Nung nagpakita na ang Panginoon po sa kanila, bakit kaya ipinakita ng Panginoon ang kamay at ang kanyang tagiliran? Then were the disciples glad, and they saw that this is the Lord. And they saw the Lord. Bakit kaya? Bakit? Ito, pagpapatunay na siya yung tinako,
sa krus ng Kalbaryo na siya yung patunay, na siya yung tagapagligtas, na siya yung patunay na kung saan na yung kasalanan ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. At hindi niya inalis ang pagiging salvation o savior ng sanlibutan ito. Diyos siya eh. Pero pwede niya ikaw iwala. Pero may mensahe pala ang bawat gawa ng Panginoon. At nais na makita ng Diyos ang kanyang ginawa para sa iyo. Nakikita mo ba ang gawa ng Panginoon sa buhay mo? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Isang palatandaan na hindi mo na kailangan makita ang kamay ng Panginoon. Isang palatandaan na hindi mo na dapat makita ang tagiliran ng Panginoon. Ang makita sa panahon natin ngayon ay ang buhay ng bawat mananampalataya. Isang palatandaan na ikaw ay isang Kristiyano. Kung ikaw ay patuloy nasa Panginoon na naglilingkod. At ito yung isang bagay that the resurrected about the Lord Jesus Christ brings peace. Why? Because my sins are forgiven. Because of what? Because my slavery to sin has been broken. Because of what? Because I have assurance in the kingdom of God. Ano sabi ng Panginoon? You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. Di ba? Napakagandang kapayapaan. Mamatay kung mahirap, mayaman ka sa langit. Amen. Right? At iyan isang bagay na pangako ng Panginoon. Verse 22. Sa verse 22, and when he had said this, he breathed unto them, and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Tingnan nyo, bakit kaya ang iiwan ng Diyos bago siya umakyat sa langit ay ang banal na Espiritu? The second, another person, tingnan nyo po, yung appearance ng Panginoon, mawawala, ang iiwan niya ay ang banal na Espiritu. Bakit? Kasi, yun ang kailangan ng bawat mananampalataya. Receiving the Holy Spirit, meaning He gave about to His disciple, the Holy Spirit bring new life and the ability to carry out their mission. At yan ang dahilan kung bakit po binigay ang banal na Espiritu sa atin. Manahan po sa atin sapagkat kailangan natin ng Diyos sa bawat buhay ng mananampalataya. Amen. Di ba? Kayo naghahanap ng kaibigan, naghahanap ng kasama. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Pero ba't hindi nyo naramdaman na kasama niyo ang Panginoon? Bakit kaya? Dahil ang nakakaramdam lamang ang presensya ng Panginoon ay yung mga tumanggap po talaga sa Panginoon Diyos bilang Diyos sa tagapagligtas. Kaya huwag niyong questionin na Lord, para ako nag-iisa. Isa lang masasabi ko, tanggapin mo si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas. Right. At ang sasabihin niya, I will never leave you nor forsake you. Right. Hindi ka na mag-iisa. Hindi mo na mararamdaman. Kung ngayon kapatid, naramdaman mo na nag-iisa ka, tanggapin mo si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas. At yun ang kailangan sapagkat He give the Holy Spirit para po tayo maging komportable sa lahat ng bagay. Verse 23. Sabi doon, whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos na matanggap ang banal na Espiritu, unang itinuro sa mga tumanggap ng banal na Espiritu, sabi dito, forgiveness. Bakit kaya? Sabi dito, if you forgive one's sins, their sins are forgiven. Sabi dito, whosoever sins, they are remitted. Kung nagpapatawad ka, ay matatanggap nila ang kapatawaran. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nagpapatawad. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kapayapaan. Ay payapa ka ba? Minsan tayo umiiyak sa sobrang nating distress. Sa sobrang nating distress. Kaya mabilis tayo tumanda. Di ba? Kung isipin niyo po, ako ay 20 years old lamang, pero mukha na ako ng 60. Mukha na ako 60, gano'n. So, gano'n. Si Kuya Eugene, tingnan mo, ano siya? Mukha siyang 30. Nakapako na yun since ano pa, ang 19 at hindi na tumatanda, no? Okay, so yun yung isang bagay na dapat nating pakakatandaan. Now, ito pa. Then, dumating si Doubting Thomas.
Okay, dumating si Doubting Thomas. Okay. Dumating si Doubting Thomas. Nakiusyoso si Doubting Thomas. Let's talk about the Doubting Thomas. Ito na. Pagkatapos mangaral ng Panginoon, ay naalala si Thomas sa time ngayon. Si Thomas na kung saan ay wala doon sa 11. So 10 lang yung nandun, yung unang meeting ng Panginoon sa first Sunday ay 10 disipulo. Wala si Thomas, si Judas patay na. Si Thomas ay wala, ang hindi po presensya. But Thomas, one of the 12, called Didymus. Ang ibig sabihin ng Didymus, may kakambal o twin. So ibig sabihin may kakambal ito. Bakit kaya sinulat pa yung called Didymus? Mamaya, titignan natin kung bakit sinulat. Sabi nito, but Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. So sa first meeting, wala. So dito makikita natin na hinihiwalay ni Thomas at isa na 100% totoo siya na hindi talaga nakakilala sa Panginoon. Kasi nung tinawag ang pagtitipon, hindi siya dumalo at hindi siya nakipisan. So dito makikita natin that his belief was the reason that he was absent from the gatherings. Remember, Thomas has a twin. Who is his twin at the moment? Sino kaya sa panahon natin ngayon ang kanyang kakambal? Tingnan mo, nilagay pa yung Didymus. So hanapin natin sino kakambal ni Thomas sa panahon natin ngayon. Yung panahon na yun, kakambal siya eh. Pero ngayon, buhay pa kaya ang kanyang kakambal, boy? Sa pagiging doubtful? Buhay pa rin? Hello Thomas, how are you? Mayroon pang naamin. Mayroon pang naamin. Pastor, awa tayo kakambal ni Thomas. Ako kaya yun. So verse 25. Okay, tingnan natin sa verse 25. And the other disciple therefore said unto him, okay, kinausap, kinumbinsi, niyakan, itong si Thomas. We have seen the Lord. Nakita namin ang Panginoon na nabuhay na maguli. But he said unto them, at sinabi niya Thomas sa kanila, except I shall see in his hands and the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. So ito ang mga Kristiyanong naniniwala. Basta na yung na. Paniniwala. To see is to believe. Yeah. Diyan nagsimula kay Thomas, to see is to believe. Siya yung author nito. To see is to believe. So ito yung na kung saan ay masasabi natin na si Thomas po ay totoo sa kanyang buhay. Totoo siya na siya ay talaga ay hindi naniniwala na si Kristo ay buhay. At siya ay naniniwala na hindi siya ligtas because sinabi niya, I will not believe except I shall see in his hand, I will not believe. So ito yung point tinatawag ko ni Thomas. So Thomas refused to believe the testimony of many witnesses and reliable witnesses. Ito ang doubt ko lang. Ang isang nagda-doubt, hindi naniniwala sa sinasabi ng kapwa Kristiyano. Hindi naniniwala. Kasi sabi dito, sabi doon, we have seen the Lord. Ito, testify ito ng mga Kristiyano. Nakita namin ang Panginoon. Pero sabi niya, hindi ako naniniwala. Maliban na lang. Kita mo yun, mga doubtful. Pag niyakag mo, maraming dahilan. Thomas, niyayakag ka na eh. Dami mo pang dahilan. Di ba? Maraming mga exception. Except, yung salitang except. Except, I shall see. Ibig sabihin, maraming reason. Maraming exception. Subukan ninyo si Thomas na inimbitahin. Pag may invite kayo, Kristiyan, oy, saan din bukas? Dalo ka naman. Ay, may gagawin ako eh. Busy ako. Thomas. Hello. Diba? Hindi naman pag-insoldo yun, kundi pag-gising lang. Gigisingin lamang tayo. Minsan kasi ang mga Kristiyano, pag ginigising, lalo na ko pang mali ang style ng pag-gising. Ano ba tawag dito? Biruin mo na. Pag biro ka na sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Ang mga Kristiyano, pag binibiro, akala mo laging bagong gising. Napipikon. Di ba? At pikunin ang mga may doubtful. Ay may mga doubt sa puso. Pikunin ko sila. At dito sabi nito, except, maliban na lang.
Di ba? So mayroong mga katilanan. And Thomas also with that extreme demand of for evidence. The evidence of not of only by sight, but of touch the wounds of Jesus. At dito makikita natin yung sinasabi nga to see is to believe. So, yun yung condition ni ano po. Even today, there are still many Thomas living in the lives of Christian. They don't believe the words of God. They want to see the real fruit of life. They consider to see is to believe. Ganon ang mga mananampalataya. Di ba? Lagi sinasabi, uy, ano ka naman, alam mo, dapat ang Kristiyano ganito, sabi ko, bakit si ano? Yung bang lagi may hinahanap sa ibang Kristiyano, bakit si ano? Ayan. Yung mga bakit si ano, yan, si Thomas po yun, attitude ni Thomas. At siguro naman hindi kayo si Thomas, right? Amen. Oh, kita mo, walang hindi sumagot, nag-aalanganin sila. Ano ba pangalan ko, Thomas? Nag-aalanganin sila. Okay, now, sa verse 26, the Lord meant about the doubting Thomas. Okay. Sa verse 26, sabi dito, then after 8 days, again, his disciple who were within, the Thomas within. So, anong araw ulit ito? Nung pangalawang pagkikita. So, 8 days. Ang 8 days, tatamaan dapat Sunday. So, ganito ang bilang. Sunday, unang pagkita, 1 day agad yun. 1 day, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 8 days eh. So, 8 days. Gregorian calendar po yun ha. 8 days, it was Sunday again. So, sabi nito, he said to him, sabi ko doon, and after 8 days, again. So, ibig sabihin, same time, same place. His disciple were with him, and Thomas with them. Then came Jesus in door being shut and stood in the midst and said, peace be unto you. So this is the significance po, the most important meetings po na ginawa ng ating Panginoon na kung saan ay ginawa po ito ng hindi lamang ito naging aksidente ang first meeting nila it was Sunday and also the second time pa rin ay Sunday. So na-practice na po ito at itinuro ito ng Panginoon ang practice na paulit-ulit. So meaning, an indication ito, let us support the ministry of God sa paglilingkod every Sunday. Right? Amen. And, ayan. Then, sa verse 27, then said he to Thomas, Rich, tingnan niyo po ha, nung nakita niya si Thomas, hindi naman niya nakausap si Thomas yung time na yun. Ang kausap niya, mga disipulo na sinabi, sige nga, except na makita ko ang butas ng kamay ng aking Panginoon at ang kanyang tagiliran ay makita ko, diyan lang ako maniniwala. Hindi kausap dito, absent nga si Thomas yung time na yun, ano napakita ang Panginoon. Pero, alam ng Panginoon kung bakit niya ipapakita kay ano, sa bagamat hindi siya nag-request. At ang nilapitan niya ay si Thomas. At ang sinabi niya, Thomas, halika nga dito. Pag sa ibang mga Kristiyano, halika nga dito, ano pa, para makauhan. Pero ang Panginoon, iba siya mag-count. Ay, tingnan niyo, ang Panginoon, kapag siya ay haharap sa problema, haharap sa persecution, hindi niya kina-counter ito ng galit. Hindi niya kina-counter ito ng mga opposite reminding. Lagi niya itong binibigyan ng kalma. Tingnan niyo po, nung siya ay hinakaw, hinagupi, nagalit ba siya? No. Eh. Nung siya ay hinubaran, nagalit ba siya? Nung pinako siya, nagalit ba siya? At sinabi pa niya, Father, kill them. For they know not what they do. Kundi sinabi niya, forgive them. For they know not what they do. Alam mo, ano na yung masakit mo natanggap sa iyong kapatid? Sa mga taong hindi mananampalataya, I should say, sa mga hindi mananampalataya. Ano mga masasakit? Murahin ka? Pastor, nasaktan ako eh. Diba? Ano yung ano? Sinampal ka? Pastor, nanakit na eh. Diba? Ano ba ang ginawa sa'yo? Pastor, binastos ako eh. Diba? Ano pa? Ang mas masakit? Masakit na ba yun? Hindi pa rin eh. Ni kurot, hindi ko naramdaman yun. Pero ang Panginoon, hinagupit, nilatigo, sugat-sugat, nauhaw, pinampas, binastos, tinadyakan. Pero ang sabi niya, forgive them. Kaya mo yun?
Kaya mo yun, kapatid. Bakit? Dahil ang Kristo nasa puso. Kaya natin yun, sapagkat si Kristo ay nasa puso. At sa ministry, iiyak ka talaga. Sapagkat ang Panginoon ay umiyak sa ministry. Sabi ng misis ko, ilang beses kami iiyak. Siguro iyak ako lagi pag gano'n, dahil buhay pa ako. Pag ako hindi nakita na kailangan mo. Lagi. Tandaan nyo ha, ang pastor ay nilikha din ng Diyos na mayroong luha niya para umiyak. Lahat tayo. So, natural lamang. Sige, pag umiyak tayo, iyak natin. Pagkatapos nun, hingi natin ng ng pagtahan sa Panginoon. Yun ang kailangan po natin itong gawin. Sabi ko dito, ay pasok mo at makita mo at si Peter lang. So among the 10 or 11, kasama na si Thomas, ay si Thomas lang yung nagkaroon ng doubt. At dahil po doon, sabi po niya, be not faithless, but believing. Alam mo, restoration na ginawa po ng Panginoong Jesus sa isang Kristiyanong tumalikod sa paglilingkod. Restoration. Kung ikaw ay hindi na-restore, o hindi ka, ano tawag to? Sa Tagalog na restoration. Nanumbalik. Kung hindi ka nanumbalik sa Panginoon, walang sino mang pakakapagpanumbalik sa iyo. Tandaan niyo po yun. Wala. Ang Panginoon lamang ang pwedeng manumbalik sapagkat siya yung tagapamagitan at siya yung nasa gitna ng ating pong relationship. Now, sinabi ni Thomas, after na ginawa niya, nakita niya, nilapitan niya ang Panginoon, lumapit siya sa Panginoon, at doon, umiyak siya, at sinabi niya sa Panginoon, My Lord and my God. Tingnan niyo po itong talatang ito na napakahalagang naisulat sa Biblia. Bakit? Sapagkat hindi na natin pagtatalunan kung ang Panginoong Hesus ay Lord at Diyos. Why? Si Thomas, nung nakilala niya ang Panginoon, sinabi niya, My Lord and my God. Nirebuke ba siya ng Diyos? Hindi. Hindi. Kundi sinabi pa niya, dinugtungan niya sa verse 29, sabi niya dito, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Tingnan niyo po, yung pananampalataya ni Thomas, na kinikilala siyang Panginoon at Diyos, inaccept ng Panginoon. Kapag hindi ka Diyos at tinanggap mo yun, karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Pero hindi nagkasala ang Panginoon sa ginawa niya. Sapagkat siya ay totoong Diyos. At dahil doon, tama ba ang pananampalataya ni Thomas sa Panginoon? Tama ba? Tama ba? Kung tama ang kanyang pananampalataya, tama ang niyo pong pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat sabi dito, dinugtungan dito, Blessed are they that hath not seen me, and yet have believed. Tingnan nyo, mas mapalad itong mga henerasyon sa panahonan ngayon na hindi katulad ni Thomas, naniwala lang siya na nakita niya ang Panginoon. Pero tayo, hindi na natin nakasama ang Panginoon. Hindi man natin nakita ang Panginoon ng mukhaan. Pero mas mapalad kayo, mas mapalad tayo. Sapagkat dinugtong ang salitang, Blessed are they that have not seen and yet have believed. Alam niyo, si Thomas in this natural state of being, believe in that saying, to see is to believe. Then after Thomas, in the spiritual condition, believe in this saying, Blessed are they that have not seen me, or that seen, and yet have believed. Mga kapatid, napapractice niyo ba ang inyong pananampalataya sa Diyos? Napapractice niyo ba? Practicein ninyo every Sunday. Let us practice what we learned from God. The first thing na kanyang ginawa ay ang first meeting that last Sunday. Every Sunday, don't forget, forsaking not the assembling ourselves together. It was Sunday. Sapagkat sa tuwing
kayo dadaliw ng Sunday, maaalala niyo palagi na si Kristo ay nabuhay na mabuli. Pag wala kayo every Sunday, hindi nyo naalala na si Kristo ay nabuhay na mabuli. Kundi kinalimutan nyo. Ganun lang nangyari kay Thomas. Ngayon, ang tanong, sino ang kakambal ni Thomas sa panahon natin? Let us pray. Panginoon, muli